Sayang naman ang ganda ng tilang ito kung mababahiran lang ng dumi ng isang kriminal na tulad mo, Fiona. You should have known your place from the start. Ang boses ni Rodrigo ay parang haplos ng yelo sa batok ni Fiona. Malamig, matalim, at walang kahit anong bakas ng pag-ibig na ipinangako nito sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng malawak at marang, yang silid sa mansyon sa Forbes Park, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Fiona. Nakaluhod siya sa sahig, may hawak na karayom at sinulid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagod dahil sa magdamag na pagkakabit ng mga huling kristal sa laylayan ng damit pangkasal ni Estrella. Ang kanyang kapatid, ang bunsong kapatid, na itinuring niyang igit pa sa sariling dugo, ay nakatayo sa harap ng salamin, suot ang obra maestrang pinagpuyatan ni Fiona habang tinitingnan siya ng may halong pandidiri. Rodrigo, anong sinasabi mo? Ang tanong ni Fiona ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa tindi ng kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Inangat niya ang kanyang paningin, umaasang makakakita ng kahit anong biro sa mga mata ng asawa. Ngunit tanging pangungutya lamang ang naroon. Don't act innocent, Fiona. Alam namin ang lahat. Ang paglustay mo sa pondo ng foundation, ang pakikipagkita mo sa matandang si Mr. Sai sa hotel. Everything is documented, sabi ni Rodrigo habang itinatapon sa paanan ni Fiona ang isang makapal na envelope. Nagkalat ang mga litrato sa sahig, mga litratong kuha sa malayo-malabo, ngunit sapat na para bumuo ng isang maling kwento. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Fiona nang mabaon ang karayam sa kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang bumagsak sa maputing tela ng gown ni Estrella. Ang irony ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanya habang inaalay niya ang kanyang sining para sa kaligayahan ng kapatid. Ang mga taong ito ay naghahanda na pala ng kanyang bitayan. Ate, how could you? Ang boses ni Estrella ay puno ng peking pighati. Ngunit nakita ni Fiona ang isang mabilis na ngisi sa mga labi nito bago ito nagtakip ng mukha na tila umiiyak. Mateo's career is at stake. Ang pamilya natin, sisirain mo dahil sa pagiging gahaman mo. Hindi ko ginawa yan, Rodrigo. Alam mong buong buhay ko ay ibinigay ko sa inyo. Estrella ako, ang nag-alaga sa iyo nang mamatay si Papa. Sigaw ni Fiona, ang kanyang boses ay puno ng paet at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bago pa siya makagalaw ang pintuan ng silid, ay bumukas ng malakas. Pumasok si Doña Consuela, ang ina ni Rodrigo, na may dalang otoridad na tila isang reyna. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay nagbibigay ng tunog na tila hudyat ng kamatayan. Nang makalapit siya kay Fiona, hindi siya nag-atubili. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisingi ni Fiona na naging sanhi ng pagkabuwal nito pabalik sa sahig. Walang hiyang babae. Isang hamak na mananahika lang na pinulot namin sa hirap. At ito ang igaganti mo. Ang boses ni Doña Consuela ay puno ng puot. Inutusan ko na ang mga pulis. You will rot in jail, Fiona. At si Marco Hinding, hindi mo na makikita ang apo ko. Isang kriminal na ina ay walang puwang sa buhay ng isang kabrera. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang punyal na itinusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Fiona. No. Wag si Marco. Rodrigo, please, wag! Ang anak ko! Humahagulgol na si Fiona, gumagapang patungo sa asawa at humawak sa binti nito. Kahit anong gusto niyo pipirmahan ko. Just let me stay with my son. Mababakas sa mukha ni Rodrigo ang isang nakakapanghilakbot na kasiyahan habang tinitingnan ang pagmamakaawa ng asawa. Iniyuko niya ang kanyang ulo at bumulong sa tenga ni Fiona, sapat na para silang dalawa lang ang makarinig. Huli na ang lahat, Fiona. I needed someone to take the fall for my debts, and who else would be the perfect sacrificial lamb than a devoted silent wife like you? You played your part well. Now, it's time for the exit. Tinadyakan ni Rodrigo ang kamay ni Fiona upang kumawala sa pagkahawak nito. Kasabay nito ang pagpasok ng mga armadong pulis sa loob ng silid. Ang maranyang mansyon na dati ay itinuring niyang tahanan ay naging isang malamig na bilangguan sa isang iglap. Habang hinihila siya ng mga pulis, palabas,
Nakita ni Fiona ang anino ni na Rodrigo Estrella at Doña Consuela na magkakasama tila isang pamilyang perpekto sa paningin ng mundo habang siya ay inilalabas sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang pisingi ay namamanhid, ang kanyang daliri ay nagdurugo pa rin at ang kanyang kaluluwa ay tila winasak sa libu-libong piraso. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang malakas na alon na ayaw siyang patahimikin. Gaano ba kalalim ang itim na tinta ng kasinungalingan para malunod ang 5 taon ng katapatan at sa oras na ang lahat ay mawala ang danggal, ang anak at ang kalayaan? Ano pa ang matitira sa isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng higit sa kanyang sarili? Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ng pulis, ang huling nakita ni Fiona ay ang nakakalokong ngiti ni Rodrigo mula sa balkona, isang ngiti na nagsasabing ang impyerno ay kasisimula pa lamang. Ang bawat patak ng tubig mula sa kalawanging gripo sa sulok ng selda ay tila tulog ng oras na dahan-dahang ninanakaw sa buhay ni Fiona bilang isang ina. Sa loob ng 4 na dingding na gawa sa malamig na semento at amoy ng kalawang ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nagiginaw na kaluluwa ay ang maliit at lukot na litrato ni Marco na naipuslit niya sa loob ng kanyang palad. Anak, hintayin mo si Mama? Bulong ni Fiona, ang kanyang boses ay paos at halos mawala na dahil sa magdamag na pag-iyak. Hinahaplos niya ang mukha ng bata sa letra, to dinaramdam ang bawat guhit nito na tila ba doon nakasalalay ang kanyang katinuan. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng kulungan ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na papalapit sa kanyang selda. Hindi iyon ang tunog ng tsinelas ng mga gwardiya. Yun ay ang tunog ng mamahaling leather shoes na tanging isang tao lang ang nagmamay-ari. Huminto ang mga hakbang sa harap ng rehas. Hindi nag-angat ng tingin si Fiona, ngunit alam niya ang amoy ng pabangong yon, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagsusuka. You look pathetic, Fiona. Hindi bagay sa isang dating reyna ng Forbes Park ang mamalagi sa lugar na kasing dumi nito. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng mapait na aliw. Dahan-dahang tumingala si Fiona. Ang kanyang mga mata bagaman pagod at may itim na palikid ay naglalabyab sa poot. Ano pang kailangan mo, Rodrigo? Nakuha mo na ang lahat. Ang danggal ko, ang pera ko. Bakit nandito ka pa? Inilabas ni Rodrigo ang isang kulay asul na folder mula sa kanyang mamahaling coat at ipinasok ito sa pagitan ng mga rehas. Hindi pa tapos ang lahat, mahal ko. Nandito ako para ayusin ang kinabukasan ni Marco. Pirmahan mo ito. Isang waiver na nagpapatunay na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang ina. From now on, Estrella will be his legal guardian. Siya ang magiging bagong ina ni Marco. Tila binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Fiona. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa rehas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hayop ka! Hinding-hindi ko gagawin yan kahit patayin mo pa ako. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo ni Estrella. Sigaw ni Fiona, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Tumawa ng mahina si Rodrigo, isang tawang walang kaluluwa. Think about it, Fiona. You are a detainee. Inakusahan ka ng pagnanakaw at pangangalo niya. Anong klaseng buhay ang maibibigay mo kay Marco? Do you want him to grow up knowing his mother is a convict? Sa amin, magkakaroon siya ng pangalan, yaman at kinabukasan. Pero kung magmamatigas ka... Huminto si Rodrigo at kinuha ang kanyang cellphone. May pinindot siya at ipinakita ang isang video kay Fiona. Sa screen, nakita ni Fiona ang 5 taong gulang na si Marco na nakaupo sa isang madilim na silid, umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Ang bata ay mukhang takot na takot. What did you do to him, Rodrigo? Maawa ka! Bata lang siya! Pagmamakaawa ni Fiona ang kanyang boses ay naging isang sawi na hiyaw. Napaluhod siya sa harap ng rehas, ang kanyang no ay nakasandal sa bakal. He's safe for now. Pero kung hindi ka pipirma, baka makalimutan ko kung nasaan siya itinago ni Doña Consuela. Desisyon mo, Fiona. Ang pirma mo o ang kaligtasan ng anak mo? Sa gitna ng kanyang pagkasira,
Kinuha ni Rodrigo ang litratong hawak ni Fiona, ang tanging alaala niya kay Marco. Sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahang pinunit ni Rodrigo ang litrato sa maliliit na piraso at hinayaang mahulog ang mga ito sa maruming sahig ng selda. Wala ka ng hawak, Fiona. Maski ang alaala niya kukunin ko sa'yo. Huling sambit ni Rodrigo. Bago tumalikod at maglakad palayo, iniwan ang tunog ng kanyang sapatos na tila humahampas sa bungo ni Fiona. Naiwang mag-isa si Fiona sa dilimpilit na pinupulot ang mga piraso ng pinunit na litrato. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw, ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibok dahil sa sobrang sakit. Ngunit sa ilalim ng bawat hikbi, may isang bagong damdamin, ang unti-unting nabubuo, isang apoy na hindi nanggagaling sa lungkot, kundi sa purong paghihigante. Maya-maya, isang matandang gwardiya ang lumapit sa kanyang selda upang ihatid ang rasyon ng pagkain. Sa ilalim ng platong plastik, may napansin si Fiona na isang maliit na piraso ng papel. Mabilis niya itong kinuha at binasa sa ilalim ng mahinang ilaw ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana. "Hindi ka nag-iisa. Maghanda ka sa paglaya, Elle." Napakunot ang noo ni Fiona. Sino si Elle? At bakit siya tutulungan ng isang estranger sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw ang takot sa mga mata ni Fiona ay napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad? Huwag mong isipin na ang paglabas mo sa seldang ito ay isang regalo, Fiona. Ito ay isang pautang na may napakamahal na interes at darating ang araw na sisingilin kita. Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa asawa ng naging kaaway, kundi mula sa isang lalaki na katayo sa madilim na sulok ng interrogation room. Ang boses nito ay parang kalansing ng pilak malamig pormal at may otoridad na hindi mapaliwanag. Si Fiona ay nakaupo sa tapat nito, suot pa rin ang gusot na damit na suot niya noong gabi ng kasal ni Estrella. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, itinatago ang mga piraso ng pinunit na litrato ni Marco na tila ba yon ang kanyang huling hininga. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip, isang kabalintunaan sa nararamdaman niyang kadiliman sa loob ng kanyang dibdib. Pinalaya siya sa pamamagitan ng temporary bail, isang bagay na akala niya ay imposible dahil sa kapangyarihan ni Rodrigo. "Sino ka? Bakit mo binayaran ang piyansa ko?" Ang tanong ni Fiona ay halos isang bulong, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na, tila nilamon ng buhangin. Humakbang ang lalaki patungo sa liwanag. Siya ay matangkad, may matatalas na mata na tila nakakabasa ng kaluluwa at suot ang isang suit na halatang gawa sa pinakamahal na tela. "Ang pangalan ko ay Lucas, at nandito ako dahil pareho tayo ng gustong mangyari ang makita at bumagsak ang mga kabrera sa putikang pinanggalingan nila." Isang matinding pintig ang naramdaman ni Fiona sa kanyang sentido. Ang bawat salita ni Lucas ay tila isang karayon na tumutusok sa kanyang kaisipan. Gusto niyang magtiwala. Gusto niyang sumigaw ng tulong. Ngunit ang 5 taon ng manipulasyon ni Rodrigo ay nagturo sa kanya na ang bawat kabutihan ay may nakatagong patibong. "Wala akong pera. Wala na akong kahit ano na maibibigay sa'yo," mapait na sabi ni Fiona habang dahan-dahang tumatayo, bagaman ang kanyang mga tuhod ay nanghihina pa rin. "Hindi pera ang kailangan ko sa'yo, Fiona. Kailangan ko ang galit mo. Kailangan ko ang kaalaman mo tungkol sa loob ng kumpanya ni Rodrigo," sagot ni Lucas habang iniabot ang isang panyo kay Fiona upang punasan ang dumi sa kanyang muka. "You are not a victim anymore. Starting today, you are my partner. I will provide the resources and you will provide the destruction." Napatitig si Fiona sa panyong iniabot sa kanya. May burda itong letrang L sa isang sandali. Habang kinukuha niya ang panyo, ang kanilang mga balat ay nagkadikit. Isang kuryente ng takot at pag-asa ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na pagkakakulong, naramdaman ni Fiona ang hangin sa kanyang baga, ngunit ito ay isang hanging may lasa ng bakal at abo. Inakay siya ni Lucas, palabas ng presinto. Ang liwanag ng umaga ay sumambulat sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya sa sakit. Sa loob ng ilang araw,
Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot habang ang kanyang mundo ay gumuho. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga taong naglalakad sa bangketa ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang pighati ay walang halaga sa iba. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kulungan, tiningnan ni Fiona ang kanyang mga kamay. Doon nakita niya ang maliliit na sugat mula sa karay, umnong gabing tinahi niya ang damit ni Estrella. Ang mga sugat na iyon ay maghihilom, ngunit ang sugat sa kanyang puso, dahil sa pagkakaagaw kay Marco, ay habang buhay na magdurugo hanggat hindi niya nababawi ang anak. Huwag kang mag-alala, Fiona. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Biglang sabi ni Lucas habang nakatingin sa kalsada. Mabilis na lumingon si Fiona, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Hindi pa ngayon. Masyadong mainit ang mga mata ni Rodrigo. Kapag pumunta tayo dun ngayon, mawawala siya sa atin ng tuluyan, malamig na paliwanag ni Lucas. Kailangan nating maging matalino. We need to play the long game. Hahayaan nating isipin ni Rodrigo na nanalo na siya. Sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, napansin ni Fiona ang kamay ni Lucas na nakahawak sa manibela. May isang maliit at lumang peklat ito sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo isang peklat na may kakaibang hugis parang isang maliit na bituin. Isang malabong alaalang biglang kumatok sa isipan ni Fiona. Isang batang lalaki mula sa kanyang kabataan, isang batang lalaking palagi niyang ipinagtatanggol mula sa mga nang-aapi sa kanilang probinsya bago siya dinala sa Maynila. Hindi maaari. Isang nagkataon lang ba ito? Lucas, mahinang tawag ni Fiona ang kanyang boses, ay puno ng pagdududa. Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Is it really just about revenge? Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali. Lumingon si Lucas kay Fiona at sa loob ng ilang segundo ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Fiona, isang bagay na mukhang pagdadalamhati o marahil ay pagsisisi. Kinagawa ko ito dahil may utang na loob ako na kailangang bayaran, Fiona. Isang utang na kasing tanda na ng ating mga sugat. Sagot ni Lucas bago lumabas ng sasakyan. Naiwang nakatulala si Fiona. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang tagapagligtas na ipinadala ng langit o isa pang manlalaro na gagamit sa kanyang mga luha upang itayo ang sarili nitong kaharian sa mundong ito kung saan ang pag-ibig ay ginagawang sandata? Kaya ba niya magtiwala sa isang stranger o may dalang pangako ng husti? Siya habang sinusundan niya si Lucas papasok sa gusali, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan na tila isang makapal na hamog. Sa likod ng bawat tulong na iniaalay ng isang stranger, anong lihim ang nakabaon na maaaring maging mitya ng mas malaking pagsabog sa hinaharap? Mama, tingnan mo, ang drawing ko isang malaking bahay na may 3 tao. Ang boses na iyon ni Marco ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng gabi, tumatagos sa makapal na salamin ng bintana at bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Fiona. Sa labas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan, na tila nakikiramay sa kanyang pighati, nakatayo si Fiona sa ilalim ng puno ng manggabasang basa at nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Sa loob ng nursery room na punong-puno ng mga bagong laruan, hindi si Fiona ang nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Si Estrella yon. Ang kanyang kapatid ay nakasuot ng isang mamahaling seda na pantulog marahang hinahaplos ang buhok ni Marco habang nakangiti ng matamis isang ngiting alam ni Fiona na kasing laso ng isang ahas. Ang ganda naman, Marco. Sino itong 3 tao? Tanong ni Estrella, ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring lambing na tila ba siya ang nagluwal sa bata? Si Papa, si Tita Estrella at ako? Masayang sagot ni Marco habang ipinapakita ang papel. Sabi ni Papa, ikaw na ang bago kong mama dahil umalis na ang dating mama ko at hindi na babalik. Naramdaman ni Fiona ang lasa ng dugo sa kanyang labi dahil sa sobrang higpit ng kanyang kagat upang pigilin ang isang sawi na hiyaw. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang martil, yun na dahan-dahang dumudurog sa kanyang buto.
Ang sarili niyang dugo at laman ay tinatawag ng mama, ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagkasira. Ang sakit ay hindi lamang sapat na tawaging pighati. Ito ay isang uri ng kamatayan habang ikaw ay humihinga pa. Napahawak si Fiona sa magaspang na katawan ng puno, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha, hinahaluan ang kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang basagin ang salamin at kunin si Marco, ngunit alam niyang sa sandaling gawin na yon, ang mga tauhan ni Rodrigo ay lilitaw mula sa dilim at ibabalik siya sa rehas na kanyang katatakas pa lamang. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa maputik na lupa. Ang bawat hakbang palayo sa bintanang yon ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, si Marco ang kanyang mundo. Siya ang dahilan kung bakit tiniis ni Fiona ang bawat sampal ni Doña Consuela at ang bawat panlalait ni Rodrigo. At ngayon sa isang iglap, ang mundong yon ay tuluyan ng nasakop ng iba. Habang naglalakad siya sa gilid ng mataas na pader ng Forbes Park, ang tunog ng bawat patak ng ulan sa semento ay tila isang malupit na palakpakan para sa tagumpay ni Estrella. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, ang kanyang damit ay mabigat sa basa, ngunit ang pinakamabigat na dala niya ay ang put na tila isang nagbabagang uling sa loob ng kanyang dibdib. Sige Estrella, maglaro ka muna bilang ina. Bulong ni Fiona sa hangin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Hiram lang ang korona mo, at kapag dumating ang oras na babawiin ko na ang lahat, sisiguraduhin ko ang bawat ngiti mo ngayon ay magiging isang libong balisawsaw ng takot. Biglang tumunog ang isang malakas na busina ng sasakyan mula sa likuran niya na naging sanhi ng kanyang pagkagulat. Ang ilaw ng sasakyan ay tumama sa kanyang basang katawan. Natigilan si Fiona. Hindi siya maaaring makita rito. Kung malalaman ni Rodrigo na bumalik siya, hihigpitan nito ang seguridad at baka tuluyan ng ilayo si Marco sa bansa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa mas madilim na bahagi ng kalsada. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali. Ang bawat kanto ay tila isang bitad. Ang bawat anino ay tila si Rodrigo na handang sumakmal sa kanya. Nang makarating siya sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Lucas, hawak ang isang payong. Ang mukha nito ay madilim, bakas ang galit at pag-aalala. I told you not to go here, Fiona. You're being reckless. Ang boses ni Lucas ay tila isang kulog sa gitna ng ulan. Hindi sumagot si Fiona. Tumingala lang siya kay Lucas, ang kanyang mukha ay basang-basa, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na nakakapangilabot. Nilampasan niya si Lucas at sumakay sa sasakyan ng walang kibo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tiningnan ni Fiona ang kanyang sarili sa side mirror. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at masunuring asawa ni Rodrigo Cabrera. Ang babaeng naroon ay isang sugatang leon na handa ng maningil. Paano nga ba itatahiyan isang pusong pinunit ng sarili mong dugo at laman? Maari bang maging sapat ang hibla ng paghihigante para mapagdugtong ang mga bahagi ng isang nawasak na pagkatao? At sa oras na matapos ang laban na ito, makikilala pa ba ni Marco ang mukha ng tunay niyang ina sa likod ng mga maskara ng put? Lumingon si Fiona. Sa bintana tinitingnan ang malabong anino ng mansyon na unti-unting nilalamon ng gabi. Ang huling nakita niya bago sila lumiko ay ang ilaw sa silid ni Marco na biglang namatay. Isang senyales na tapos na ang oras ng pagtulog at magsisimula na ang kanyang mahabang gabi ng paghihintay. Akala mo ba ay para sa kumpanya at sa charity ang bawat pisong kinukuha niya sa foundation? Fiona, ang asawa mo ay isang linta na sumisipsip sa dugo ng mga mahihirap para lang itaya sa loob ng isang gabi sa malalaking kasino sa Macau. Ang mga salitang iyon ni Lucas ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa katinuan ni Fiona. Sa loob ng madilim na opisina ni Lucas, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng mga computer monitor, nakaupo si Fiona habang hawak ang isang makapal na tumpok ng mga dokumentong pinansyal. Ang kanyang mga daliri na dati ay tanging malalambot na tela
at mamahaling lace lamang. Ang hinahawakan ngayon ay nababalot ng dumi ng mga lumang folder at amoy ng tinta. Habang binabasa niya ang mga numero sa papel, tila nakikita niya ang bawat pagsisinungaling ni Rodrigo sa loob ng 5 taon. Ang bawat gabi na sinasabi nitong may late meeting siya, ang bawat out-of-town business trip, lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking teatro. Lahat ng ito? Ang mga utang na ito. Kaya ba niya ako ginawang sacrificial lamb? Tanong ni Fiona, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkadismaya. He didn't just betray our marriage. He betrayed the trust of every person who believed in his goodness. Hindi lang yan, Fiona. Tugon ni Lucas habang inilalagay ang isang maliit na recording device sa lamesa. Makinig ka ng mabuti. Ang tunog ng static mula sa recording ay dahan-dahang napalitan ng boses ni Rodrigo. Ang kanyang asawa ay nakikipag-usap sa isang hindi kilalang lalaki. Ang boses nito ay puno ng kayabangan at kawalan ng pakiramdam. Huwag kang mag-alala, Celadona, ang bibig ni Fiona. Ipinakulong ko na siya at sa lalong madaling panahon mawawala na siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian. Ang kumpanya ng tatay niya magiging akin na ang kontrol sa susunod na buwan. Just give me more time to pay the interest on the Cebu property. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura, isang uri ng pagduduwal na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang lalaking ipinagluto niya ng agahan, ang lalaking hinalikan niya bago matulog, ay ang parehof lalaking nagplano ng kanyang unti-unting paglibing habang siya ay buhay pa. Ang bawat alaala ng kanilang lambingan ay tila naging isang piraso ng basag na salami na bumabaon sa kanyang balat. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang kumuha ng hangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Paano ako naging ganito kabulag? Fiona, look at me! Malumanay nulit matigas na sabi ni Lucas. Lumapit ito at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Fiona. Ang galit mo ay hindi kahinaan. Gamitin mo yan para makita ang lamat sa kanyang balute. Rodrigo is desperate, at ang taong desperado ay palaging nagkakamali. Sa gitna ng tensyon, isang sandali ng katahimikan ang namayani. Nakita ni Fiona ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Lucas. Doon hindi niya nakita ang mananahina api-apihan. Nakita niya ang isang babaeng may taglay na selyadong galit handang sumabog. Tumayo si Fiona, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang espada. Kailangan nating hanapin ang mga original na resibo ng sugal niya sa Cebu. Iyon ang magpapatunay na ang terang ninakaw sa foundation ay hindi napunta sa akin, kundi sa mga ilegal na buki niya. Iyon ang plano, sagot ni Lucas. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga mata si Rodrigo sa bawat kanto. Habang naghahanda silang umalis, lumapit si Fiona sa bintana at tumingin sa labas. Ang lungsod ng Maynila ay punong-puno ng mga ilaw, bawat isa ay tila isang lihim na naghihintay na mabunyag. Sa di kalayuan, nakita niya ang logo ng kanilang kumpanya na nakaukit sa itaas ng isang gusali. Ang logo na iyon ay binuo ng kanyang ama sa pamamagitan ng pawis at danggal, at nayon ay dinudumihan ng isang banyaga. Biglang tumunog ang cellphone ni Lucas. Isang mensahe ang dumating. Pagkabasa ni Lucas, ang kanyang muka ay biglang naging seryoso at madilim. What is it? Kabado na tanong ni Fiona. Si Estrella. Magkakaroon siya ng charity ball bukas para sa foundation. At ang centerpiece ng event, huminto si Lucas at tumingin ng diretso kay Fiona. It's the jewelry collection that your father left for you. Ibebenta nila ang mga yon sa subasta para bayaran ang mga utang ni Rodrigo. Ang huling hibla ng pasensya ni Fiona ay tuluyan ng naputol. Ang mga alahas na iyon ay ang tanging alaala niya sa kanyang ama, ang kanyang mana, na pinoprotektahan niya para sa kinabukasan ni Marco. Ang bawat piraso ng ginto at iyas doon ay may kwento ng kanilang pamilya, at nayon ay gagawin lamang itong pambayad utang para sa kasamaan ni Rodrigo. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Bulong ni Fiona, ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Kung gusto nilang magkaroon ng palabas, ibibigay ko sa kanila ang isang gabing.
Hinding-hindi nila malilimutan. Ngunit bago pa sila makakilos, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng gusali, na sinundan ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang mga hakbang na iyon ay mabilis, determinado at tila patungo sa pintuan ng kanilang kinaroroonan. Sino ang nakatuklas sa kanilang kinaroroonan? At handa na ba si Fiona na harapin ang katotohanan na ang kanyang kalaban ay hindi lamang si Rodrigo, kundi pati na rin ang sarili niyang takot? Kahit gaano pa kasakit ang ginawa ni Ate Fiona, pinapatawad ko siya. Ang tanging hiling ko lang ay sumuko na siya at harapin ang kanyang mga kasalanan para sa katahimikan ng ating pamilya. Ang boses ni Estrella sa telebisyon ay parang isang malambing na kanta. Ngunit para kay Fiona na nakatingin sa maliit na screen sa loob ng isang madilim na silid, bawat salita nito ay tila isang patak ng asido. Nakaupo si Estrella sa isang tanyag na talk show, suot ang isang puting damit na sumisimbolo sa kalinisan, habang hawak ang isang panyo at nagpapahid ng mga peking luha na tila ba siya ang pinakakaawa-awang biktima sa buong mundo. Napakagaling mong umarte, Estrella. Bulong ni Fiona, sa hangin ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng lumang lamesa hanggang sa tumunog ang kahoy dahil sa bigat ng kanyang galit. Ang bawat pag-aalala na binibitawan ng kanyang kapatid sa harap ng kamera ay isang matulis na patalim na bumaon sa danggal ni Fiona. Ginagawa siyang halimaw ni Estrella sa harap ng buong bansa, isang ina na nagnanakaw, isang asawang nagtataksil, at isang kapatid na mapang-abuso. Ang katotohanan niya ay baligtad. Si Fiona ang nagpaaral kay Estrella, si Fiona ang nagpuyat para tahiin ang bawat damit nito, at si Fiona ang tumanggap ng lahat ng pasakit para lang maging maayos ang buhay ng kanyang bunsong kapatid. Kailangang matigil ito, sabi ni Lucas na nakatayo sa likuran niya. Ang manipulasyon niya sa media ay napapahirap sa ating paggalaw. Habang iniisip ng publiko na ikaw ang masama, mas malaya silang gawin ang gusto nila. Hindi sumagot si Fiona. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang kanyang lumang bandana upang itago ang kanyang mukha. Alam niya kung nasaan si Estrella sa oras na ito sa eksklusibong spa sa Makati kung saan ito nagpapaganda bago ang charity ball. Doon, walang camera, walang tagahanga at doon lalabas ang tunay na kulay ng ahas na itinuring niyang kapatid. Na makarating si Fiona sa likurang bahagi ng spa, tila ba ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan? Nakita niya si Estrella na mag-isang naglalakad sa garden malayo sa mga tauhan nito habang may kausap sa telepo. Yes, Rodrigo, don't worry. Naniwala ang lahat sa interview. Everyone hates her now. Wala nang maniniwala kay Fiona kahit magsisigaw pa siya sa kalsada, sabi ni Estrella. Sabay tawa ng mahina isang tawang puno ng katusuhan. Dahan-dahang lumabas si Fiona mula sa anino ng mga puno. Talaga, Estrella? Ganito na ba talaga ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Halos mabitawan ni Estrella ang kanyang cellphone sa gulat. Nganlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ate, ngunit mabilis ding napalitan ng gulat ng isang mapang-asar na ngiti. Ibinaba niya ang telepo at hinarap si Fiona ng walang bakas ng takot. Oh, ate, nandito ka pala? Bakit mukha kang basang sisiw? Akala ko ba matalino ka? Pangungutya ni Estrella habang dahan-dahang lumalapit ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Fiona. Bakit, Estrella? Ano bang ginawa ko sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Bakit pati ang anak ko kinuha niyo sa akin? Ang boses ni Fiona ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pighati na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Tumawa si Estrella, isang tawang matalim na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Bakit? Dahil pagod na akong maging anino mo, palaging Fiona ang matalino, Fiona ang mahusay manahi, Fiona ang perpektong asawa. Galit ako sa bawat sandali na kailangan kong magpasalamat sa iyo. I hated every favor you gave me because it felt like a chain around my neck. Kaya mo ako ipinakulong? Bulong ni Fiona, ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat salitang naririnig. Ipinakulong ka namin dahil ikaw ang hadlang sa yaman ni Rodrigo. At ngayon ako na ang reyna ng mansyong iyon. At si Marco, huwag kang mag-alala, ate. Nakalimutan ka na niya.
Alam mo bang tuwing gabi ako ang kinakantahan niya ng mama? Masaya siya sa akin dahil hindi ako kriminal na tulad mo. Isang matinding dagundong ng galit ang naramdaman ni Fiona. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Estrella. Ang tunog ng palad ni Fiona sa balat ng kapatid ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Napatalsik ang mukha ni Estrella sa lakas ng sampal. Nang lumingon siya muli kay Fiona, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang demonyo. You will regret that, Fiona. Tatawag ako ng pulis. Ipapakita ko sa lahat na sinaktan mo ang iyong mabait na kapatid. Sige, tumawag ka. Hamon ni Fiona. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Pero tandaan mo ito, Estrella, ang bawat kasinungalingang itinahi mo ay unti-unti nang nalalagas. At kapag dumating ang araw na ang lahat ay malantad, walang panyo o peking luha ang makakapagligtas sa iyo. Tumalikod si Fiona at naglakad palayo, iniwan si Estrella na sumisigaw sa galit sa gitna ng hardin. Ngunit sa bawat hakbang ni Fiona, naramdaman niya ang isang matinding lula. Ang kanyang kapatid ay tuluyan ng naging kaaway. Ang pamilyang pilit niyang binuo ay isa na lamang alaala ng abo. Ang dumi ay mananatiling dumi, Fiona. Kahit anong gawin mong paglilinis sa iyong pangalan, ang amoy ng kulungan ay hinding-hindi mawawala sa iyong balat. Ang boses ni Doña Consuela ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa ibabaw ng yero malamig ng didire at puno ng lason. Sa loob ng abandonadong bodega sa pier, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalos sa amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy, nakatayo si Fiona sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame na naglilika ng mga aninong tila mga multong sumasayaw sa paligid. Si Fiona ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa bawat segundo na lumilipas, ay tila isang pagkakataon na ninanahaw sa kanya para mailigtas ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib, dinaramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagmamadali patungo sa isang trahedya. Nasaan ang anak ko, Consuela? Ang boses ni Fiona ay gipit, ngunit may lalim ng determinasyon na hindi matitibag ng kahit anong pananakot. Nasaan si Marco? Tumawa ng mahina ang matandang babae, isang tunog na walang bakas ng katuwaan. Marco is safe in the mansion, you fool. Doon siya nararapat, malayo sa isang inang walang silbi at puno ng mansa. Pinapunta kita rito para tapusin ang lahat ng ito. I want you to sign these papers, isang pag-amin na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya at hinding-hindi ka na magpapakita sa aming pamilya kailanman. Hindi niyo ako mapipilit. Matigas na sagot ni Fiona, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hustisya ang kailangan ko, hindi ang inyong pera o ang inyong wad na kapatawaran. Sa gitna ng tensyon, humakbang si Lucas mula sa likuran ni Fiona. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon. Ngunit napansin ni Fiona ang kakaibang paninigas ng mga balikat ni Lucas. Ang kanyang mga mata na dati ay malamig lamang, ngayon ay naglalabiyab sa isang uri ng put na tila matagal nang nakabaon. Doña Consuela. Tawag ni Lucas, ang kanyang boses ay may kakaibang tono na tila ba ang bawat letra ay may dalang bigat ng kasaysayan. Akala niyo ba ay malilimutan ng panahon ang mga ginawa niyo noon? Ang bawat buhay na winasak niyo para lang mapanatili ang inyong dangal? Natigilan si Doña Consuela. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay bahagyang namutla at sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ni Fiona ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Sino ka? Bakit mo ba pinapakialaman ang usaping pamilya namin? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lucas. Ako ang anino ng nakaraan, na pilit niyong ibinaon sa limot. Ako ang patunay na ang bawat utang na dugo ay may kasamang interes. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Lucas at sa unang pagkakataon nakita niya ang peklat sa kamay nito na tila ba nagniningning sa dilim. Ang hugis bituin na peklat. Isang alaala ang biglang sumambulat sa kanyang isipan, ang batang si Lulu. Ang batang lalaking palaging ang binibigyan ng pagkain sa probinsya nung sila ay bata pa. Bago ito biglang naglaho matapos ang isang malagim na sunog sa kanilang lugar. Lucas? Ikaw ba si
Ang tanong ni Fiona ay naputol nang biglang tumunog ang isang malakas na kalansing ng bakal sa likuran ng bodega. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng itim ang lumitaw mula sa mga anino. Bawat isa ay may dalang mga pamalo at bakal. Ito ay hindi lamang isang pag-uusap. Ito ay isang patibong. Tapusin na ang usapang ito. Utos ni Doña Consuela habang dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang sasakyan. Wala nang makakaalam kung anong mangyayari sa inyong dalawa sa liblib na lugar na ito. Goodbye, Fiona. You should have stayed in jail. Nang magsimulang lumapit ang mga lalaki, hinawakan ni Lucas ang braso ni Fiona at hinila ito sa likuran niya. Ang tunog ng mga yabag ng sapato sa semento ay tila isang hudyat ng kamatayan. Nuit sa halip na takot, isang matinding proteksyon ang naramdaman ni Fiona mula kay Lucas. Huwag kang bibitik, Fiona. Bulong ni Lucas ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Fiona. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Hindi tulad ng ginawa nila sa ama ko. Sa gitna na nagbabadyang kaguluhan, isang malaking katanungan ang humampas sa isipan ni Fiona na tila isang malakas na alon. Sino nga ba si Lucas sa buhay ng mga Cabrera? Isang kakampi na handang mamatay para sa kanya o isang taong gagamitin siya bilang mitsa ng isang paghihiganting mas malaki pa sa kanyang sariling pighati? At kung ang bawat tulong ay may kaakibat na lason, kaya ba niyang inumin ang pait nito para lamang makuha ang kanyang kalayaan? Habang ang unang lalaki ay sumugod, narinig ni Fiona ang tunog ng isang baril na ikinasa mula sa malayo. Hindi yon galing sa mga tauhan ni Doña Consuela. Akala nila ay sapat na ang itapon ako sa basurahan para mawala ang amoy ng kanilang kabulukan. Ngunit hindi nila alam na ang basurang itinapon nila ay ang siyang susunog sa kanilang palasyo. Ang boses ni Fiona ay hindi na nanginginig. Habang nakaupo siya sa isang maliit at madilim na karinderya sa tapat ng palengke ng Quiapo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang notebook na nakapatong sa lamesang may mga mantsa ng sebo. Sa paligid niya, ang ingay ng mga tinderong sumisigaw at ang amoy ng tuyo at sariwang isda ay nagsisilbing proteksyon, isang ingay na nagtatago sa kanyang pagkatao mula sa mga matang mapanghusga ng Forbes Park. Sa tapat niya ay nakaupo si Aling Charing. Ang matandang katulong ay balisa panay ang lingon sa paligid habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bayong. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng lihim na dala-dala niya para sa kanyang dating senyora. Ma'am Fiona, heto na po ang mga kopya ng resibo na nakuha ko sa basurahan ng opisina ni Sir Rodrigo. Bulong ni Aling Charing, ang boses ay halos malunod sa tunog ng mga sasakyan sa labas. At ang listahan ng mga pangalang palagi niyang tinatawagan sa Cebu. Ma'am, natatakot po ako para sa inyo. Grabe po ang galit ni Doña Consuela nang malaman ning nakalabas kayo. Dahan-dahang kinuha ni Fiona ang mga papel. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nakita niya ang mga halaga, milyon-milyong piso na inilipat mula sa foundation patungo sa mga dummy account na may mga pangalang hindi pamilyar. Pero may isang pangalang kumuha ng kanyang atensyon. Estrella S. Cabrera. Naramdaman ni Fiona ang isang pait na gumapang sa kanyang lalamunan. Kahit ang sarili kong kapatid, binabayaran niya gamit ang perang ninakaw niya sa akin. Opo, ma'am. Sabi po ni Ma'am Estrella, kailangan daw po niya ng allowance para sa mga designer bags niya dahil siya na raw ang bago ninyong kapalit. Malungkot na dagdag ni Aling Charing. Pero ma'am, may isa pa po akong narinig. Nung isang gabi, nag-aaway sila ni Sir Rodrigo tungkol sa isang video. May kinalaman daw po sa pagkamatay ng inyong papa. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Fiona. Ang kanyang ama ay namatay sa atake sa puso 3 taon na ang nakalilipas, o iyon ang pinaniwala sa kanya. Ang paghawak niya sa notebook ay naging napakahigpit, hanggang sa mapunit ang gilid ng papel. Anong video, Aling Charing? Nasaan yon? Hindi ko po alam, ma'am. Parang itinatago yon ni Sir Rodrigo sa loob ng vault sa kanyang library. Isang matinding determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Fiona. Kung dati ay tanging ang pagbawi kay Marco ang kanyang layunin, ngayon ay idinagdag na niya ang hustisya para sa kanyang ama. Ang bawat tahi ng kasinungalingan ni Rodrigo ay kailangan ng lagutin. Aling Charing, kailangan mong gawin ang eksaktong sasabihin ko.
Sabi ni Fiona habang iniaabot ang isang maliit na USB drive sa matanda. Ipasok mo ito sa computer ni Rodrigo sa library kapag wala siya. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ito. Pagkatapos, umalis ka na agad sa mansyon. May matutuluyan ka sa probinsya na inayos na ni Lucas. Gagawin ko po, ma'am. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko noong pinagamot niyo siya. Kahit ito lang po, ay makabawi ako. Sagot ni Aling Charing bago mabilis na tumayo at nawala sa dagsa ng mga tao sa palengke. Naiwang mag-isa si Fiona. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lucas. Handa na ang lahat. Ipadala mo na ang unang batch ng mga dokumento sa mga foreign investors ni Rodrigo? Ipakita mo sa kanila na ang man of the year nila ay isang baon sa utang na sugarol. Are you sure about this, Fiona? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan? Ang boses ni Lucas sa kabilang linya ay puno ng babala. Wala naman akong babalikan, Lucas. Sinunog na nila ang tulay bago pa man ako makatawid. Malamig na tugon ni Fiona. Nang gabi ngayon, habang ang buon Forbes Park ay payapang natutulog, isang digital na bagyo ang nagsimulang humagupit sa imperyo ni Rodrigo Cabrera. Ang mga email na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon ay isa-isang pumasok sa inbox ng mga pinakamalalaking kliyente ng kumpanya. Sa loob ng isang hotel room, pinapanood ni Fiona ang news sticker sa kanyang laptop. Cabrera Medical Group stocks plummeting. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya ang biktima, kundi ang siyang humahawak ng gunting na puputol sa mga RNA talinang manipulasyon. Gayunpaman ang kanyang kasiyahan ay panandalian lamang. Isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa kanya. Pagkasagot niya, tanging mabigat na paghinga ang narinig niya sa kabilang linya, bago ang isang boses na kailanman ay hindi niya malilimutan ang bumungad. You think you're smart, Fiona? Ang boses ni Rodrigo ay parang isang galing sa hukay puno ng nanunuot na galit. Nakalimutan mo yata kung sino ang hawak ko. Kung gusto mong makita ang huling sandali ng anak mo, itigil mo ang ginagawa mo ngayon din. Dahil sa bawat pisong nawawala sa akin isang pagkakataon, ang nawawala kay Marco na mabuhay. Nabitawan ni Fiona ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila tulog ng kanyang sariling puso na muling nawasak. Ang kanyang tagumpay ay naging isang madugong banta sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa labas ng bintana ng hotel room ni Fiona. Ang pintuan na akala niya ay selyado ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang tunog maliban sa mahinang kuskos ng bakal sa bakal. Sino ang pumasok sa kanyang silid sa gitna ng gabi? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Fiona para sa kanyang anak bago siya tuluyang lamunin ng dilim na kanyang nilika? Huwag kang sisigaw, Fiona. Ako ito. Ang mainit na palad na tumakip sa bibig ni Fiona ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula kay Lucas. Sa gitna ng kadiliman ng silid sa hotel, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga ilaw mula sa mga gusali sa labas na tumatagos sa manipis na kortina. Ang amoy ng ulan at ang pamilyar na bango ni Lucas ay humalo sa hangin, nagbibigay ng panandaliang kapanatagan sa gitna ng matinding takot na tila lalaman sa katinuan ni Fiona. Dahan-dahang binitawan ni Lucas ang pagkakahawak sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso bakas ang pagmamadali. Nalaman ni Rodrigo kung nasaan ka. Kailangan nating umalis dito ngayon din bago pa makarating ang mga tauhan niya sa lobby. Walang nagawa si Fiona, kundi sumunod. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang daan, patungo sa labas ng Maynila ang katahimikan, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng makina ng sasakyan at ang banayad na tunog ng mga wiper na humahawi sa ambon sa salamin. Dinala siya ni Lucas sa isang maliit at lumang bahay sa gilid ng isang lawa sa Laguna. Ang lugar ay payapa na papaligiran ng mga matatayog na puno ng kawa na humuhuni sa bawat ihip ng hangin. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng mga pangyayari. Dito tayo muna. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa akin, sabi ni Lucas habang inilalagay ang mga gamit sa loob ng bahay na yari sa kahoy at kawayan. Nakahanda na ang lahat.
Ngunit si Fiona ay nananatiling nakatayo sa veranda, nakatingin sa madilim na tubig ng lawa. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, ang kanyang buong pagkatao ay pagod na sa pakikipaglaban. Naramdaman niya ang isang mainit na tela na binalot sa kanyang mga balikat. Si Lucas, na may dalang makapal na kumot, ay tumayo sa kanyang tabi. Kailangan mong magpahinga, Fiona. Hindi ka makakalaban kung hihimatayin ka sa pagod, malumanay na sabi ni Lucas. Ang kanyang boses na dati ay palaging matigas at puno ng utos. Ngayon ay may himig ng isang pag-aalaga na hindi inaasahan ni Fiona. Paano ako magpapahinga, Lucas? Ang anak ko, ang alaala ni Papa. Lahat sila ay nasa kamay ng mga halimaw. Bulong ni Fiona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na iyak. Sa halip na sumagot, dahan-dahang hinawakan ni Lucas ang kamay ni Fiona. Ang kanyang palad ay malaki at magaspang, ngunit ang pagkakahawak nito ay tila isang pangako ng proteksyon. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, muling nakita ni Fiona ang peklat sa kamay ni Lucas. Lucas, ikaw ba talaga si Lulu? Tanong ni Fiona, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lucas. Ang batang lalaking palaging binubuli sa tapat ng aming lumang bahay. Ang batang binibigyan ko ng tinapay tuwing hapon. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lucas, isang ngiti na puno ng pait at tamis ng nakaraan. Maraming taon na ang lumipas, Fiona. Maraming bagay na ang nagbago, pero ang batang yon, hinding-hindi niya nakalimutan ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan nang talikuran siya ng sarili niyang pamilya. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding kuryente ng emosyon na dumaloy sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito na akala niya ay isa lamang kasangkapan sa kanyang paghihigante ay ang parehong bata na minsan niyang itinuri na kaibigan. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Dahan-dahang isinandal ni Fiona ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas, hinahayaan ang kanyang sarili na maging mahina kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lucas ay naramdaman ni Fiona sa kanyang sentido. Ang amoy ng sabon at ang init ng katawan ni Lucas ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Isa't pakiramdam na hindi nakabase sa panlilinlang, kundi sa isang malalim na koneksyon. Hinding-hindi kita iiwan, Fiona, gaya ng hindi mo pag-iwan sa akin noon. Bulong ni Lucas habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Fiona. Ang kanyang haplos ay tila isang tahi na dahan-dahang nagdurugtong sa mga punit na bahagi ng puso ni Fiona. Golden moment sa gitna ng katahimikan, isang maliit na alitat. Tap ang lumipad sa pagitan nila. Ang kislap nito ay tila isang maliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Pareho silang apatitig dito, isang simpleng sandali ng kagandahan sa gitna ng kanilang magulo at madugong buhay. Sa sandaling iyon, hindi sila ang biktima at ang tagapaghiganti. Sila ay dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng bagyo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Ang katahimikan ng lawa ay biglang nabasag ng tumunog ang cellphone ni Lucas sa loob ng bahay. Ang tunog nito ay tila isang babala na ang mundo sa labas ay hindi pa tapos sa kanila. Pumasok si Lucas at paglabas niya, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Fiona, kailangan nating bumalik sa Maynila, na yun din. Bakit? Anong nangyari? Kabado na tanong ni Fiona. Si Aling Charing, nahuli siya ni Rodrigo. At ang video na hinahanap natin, ibinibigay ni Rodrigo sa isang hindi kilalang buyer kapalit ng iyong pagsuko. Akala mo ba ay nagtagumpay ka na dahil nahanap mo ang iyong kinalakang ina, Lucas? Tumingin ka sa iyong mga kamay, ang dugong nananalaytay, diyan ay kasing dumi ng putik na pilit mong tinatakasan. Ang boses ni Dunya Consuela ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng abandonadong bodega sa pier. Ang amoy ng kalawang at dagta ay tila mas lalong tumapang sumasakal sa hininga ni Fiona habang nakatayo siya sa pagitan ng dalawang taong akala niya ay kilala na niya. Sa sulok nakatali si Aling Charing sa isang upuang gawa sa bakal, ang kanyang bibig ay may busal at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Si Lucas ay nananatiling nakatayo, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang haligi ng bato. Ngunit nakita ni Fiona ang panginginig ng kanyang mga kamao
Ang bawat salita ng matandang babae ay tila isang punyal na pilit na binubuksan ng isang sugat na matagal nang naghilom. Huwag mo akong tawaging anak, Consuela. Ang isang ina ay hindi itinatapon ang kanyang sariling laman para lamang sa yaman at kapangyarihan ng mga kabrera. Ang boses ni Lucas ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan puno ng pot na tila isang bulkang handa ng sumabog. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Fiona. Ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Lumingon siya kay Lucas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Lucas, anong ibig sabihin nito ikaw? Ikaw ay isang kabrera. Hindi lumingon si Lucas sa kanya. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa matandang babae na may halong pandidiri. Opo, Fiona. Pangungutya ni Doña Consuela habang dahan-dahang lumalapit ang bawat tunog ng kanyang bastun sa semento ay tila isang hudyat ng kamatayan. Si Lucas ay ang bunga ng aking pagkakamali noon, ang anak ko sa isang hamak na lalaking walang pangalan. Ipinatapon ko siya dahil sisirain niya ang danggal ng pamilya. At ngayon bumalik siya. Ginagamit ka para lamang makuha ang mana na sa tingin niya ay para sa kanya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Fiona, bagaman ang pagdududa ay tila isang lason na unti-unti nang kumakalat sa kanyang isipan. Lucas, sabihin mo hindi totoo ito. Sabihin mong tinulungan mo ako dahil mahal mo ako. Dahil sa nakaraan natin. Sa unang pagkakataon, lumingon si Lucas kay Fiona. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init, sa laguna ngayon ay tila 2 piraso ng yelo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi kilala ni Fiona. Mahal? Tanong ni Lucas. Ang boses niya ay walang kahit anong emosyon. Fiona, kailangan ko ng isang taong may sapat na galit para pasabugin ang pamilyang ito mula sa loob. Ikaw ang perepektong bala para sa baril ko. Akala mo ba ay nagkataon lang na nahanap kita sa kulungan? Akala mo ba ay tadhana ang dahilan kung bakit tayo nagkita muli? Naramdaman ni Fiona ang isang matinding lula. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila dahan-dahang nawawala. Ang bawat alaala ng kanilang kilig na sandali sa laguna, ang bawat haplos at pangako ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Ginamit lang siya. Siya na akala ay nakahanap na ng kakampi ay isa lamang palang chess piece sa isang laro ng pamilyang hindi naman niya kailanman naging bahagi. Golden moment. Sa gitna ng kanyang pagguho, napansin ni Fiona ang isang maliit na botones sa manggas ni Lucas. Isang botones na siya mismo ang nagtahi. Nung sila ay nasa laguna dahil natanggal ito, hinawakan niya ang sarili niyang kamay. Dinaramdam ang sakit ng karayo, ang natila ba sariwa pa rin? Ang bawat tahi ng pagtitiwala ay isa-isang nalalagas iniiwan siyang hubot-hubad sa harap ng katotohanan. Tapos na ang drama ninyo, pagputol ni Doña Consuela. Lucas, ibigay mo sa akin ang video tungkol sa pagkamatay ng asawa ko at pakakawalan ko ang katulong at ang babaeng ito. Kung hindi niya na makikita ang liwanag ng umaga. Ibigay mo na, Lucas. Maawa ka kay Aling Charing. Pagmamakaawa ni Fiona habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisingi. Tumingin si Lucas kay Fiona pagkatapos ay kay Doña Consuela. Kinuha niya ang USB mula sa kanyang bulsa, ang USB na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama ni Fiona at ang kasamaan ng mga kabrera. Ito ba ang gusto niyo? Tanong ni Lucas habang itinataas ang USB. Ang katotohanan papatay sa huling danggal ng inyong pamilya. Biglang bumukas ang pintuan ng bodega ng malakas. Pumasok si Rodrigo, may hawak na baril, at sa likuran niya ay ang mga tauhan na may dalang mga armas. Ang kanyang muka ay puno ng isang uri ng kabaliwan na nakakapangilabot. Ibigay mo sa akin yan, Lucas, o papatayin ko ang babaeng yan ngayon din. Sigaw ni Rodrigo, habang itinutok ang baril ng diretso sa ulo ni Fiona. Naramdaman ni Fiona ang malamig na dulo ng baril sa kanyang sentido. Ang kanyang hininga ay gipit, ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibo. Tumingin siya kay Lucas, naghahanap ng kahit anong senyal
as ng pagmamahal na natitira pa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang desisyon na tila gawa sa bakal. Walang sinuman ang darating para iligtas ka, Fiona. Ikaw lang ang may hawak ng gunting na puputol sa sarili mong mga tali. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa labas, kundi sa isang maliit at malamig na boses sa loob ng isipan ni Fiona habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding hapdi sa kanyang balikat, isang pasunang bala na tila isang nagdiningas na bakal na nakadikit sa kanyang balat. Ang amoy ng gamot at ang amoy ng luma at basang semento ay bumungad sa kanya. Hindi siya patay. Ngunit sa sandaling iyon, mas masakit ang katotohanang siya ay buhay at gising. Nasa loob siya ng isang maliit at lihim na klinika malayo sa ingay ng pier. Sa gilid ng kanyang higaan, nakita niya si Aling Charing na may mga benda rin sa braso tahimik na umiiyak habang nagdarasal. Nang mapansin ng matanda na gising na si Fiona, mabilis itong lumapit, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Salamat sa Diyos, Ma'am Fiona. Akala ko ay tuluyan na kayong kinuha sa amin. Hitbi ni Aling Charing. Iniligtas tayo ng mga tauhan ng kompetisyon ni Sir Rodrigo. Ginamit nila ang kaguluhan para makuha tayo, pero si Sir Lucas, huwag mong banggitin ang pangalan niya, Aling Charing. Putol ni Fiona ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na nadudurog, walang emosyon, walang buhay. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang huling mga salita ni Lucas. Mas mahalaga ang hustisya ng ama ko kaysa sa kaligtasan mo. Ang bawat letra ng pangakong yon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng kanyang puso na marunong pang magmahal. Napagtanto ni Fiona na sa mundong ito, ang mga lalaki, maging ang asawang ng akong magmamahal o ang estrangerong ng akong magliligtas, ay pare-pareho lamang. Gagamitin nila ang iyong luha para itayo ang kanilang sariling monumento. Dahan-dahang bumangon si Fiona, kahit parang hinahati sa dalawa ang kanyang balikat sa sobrang sakit. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng naroon ay may maputlang mukha, may sugat sa pisingi at mga matang tila wala ng ningning. "Ibigay mo sa akin ang gunting, Aling Charing," utos ni Fiona. "Bakit po, ma'am?" takot na tanong ng matanda. "Ibigay mo sa akin." Nang makuha ang gunting, walang pag-aalinlang. Yang hinawakan ni Fiona ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na palaging hinahaplos ni Rodrigo, ang buhok na sinasabi ni Lucas na kasing lambot ng seda. Sa bawat tunog ng pagputon ng talim sa mga hibla ng kanyang buhok, naramdaman ni Fiona ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat hibla na bumabagsak sa maruming sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan niyang binibitawan. Nang matapos ang kanyang buhok, ay maikli na matalim ang mga kanto, at mas bumagay sa kanyang mga mato ngayon, ay puno na ng isang uri ng determinash, yung nakakapangilabot. "Mula ngayon, wala nang lalaking magpapatakbo ng buhay ko," bulong ni Fiona habang tinititigan ang sarili. "Gagamitin ko ang sarili kong mga kamay. Kung kailangang maging halimaw ako para mabawi ang anak ko, magiging halimaw ako." Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na notebook. Hindi ito ang notebook ng mga resibo, kundi ang listahan ng mga babaeng naging biktima rin ng pamilya Cabrera, mga dating sekretarya, na binastos, mga katulong, na pinalayas ng walang bayad, at mga asawang sinira ang buhay. Isang lihim na network ng mga kababaihan na matagal na niyang pinagmamasdan mula sa malayo. "Aling Charing, tawagan mo sila," sabi ni Fiona. "Sabihin mo ang babaeng itinapon nila sa putikan ay handa ng mamuno sa rebolusyon." Sa sumunod na 2 araw sa loob ng maliit na silid na yon, isang plano ang nabuo na hindi nakabase sa teknolohiya ni Lucas o sa yaman ni Rodrigo. Ito ay nakabase sa pinakamalakas na puwersa sa mundo, ang pagkakaisa ng mga taong wala nang mawawala. Isang gabi, habang naghahanda sila, nakatanggap si Fiona ng isang balita. Si Estrella ay magdadaos ng isang malaking motherhood gala para sa kanyang sarili bilang pagpapakilala sa kanya bilang bagong ina ng foundation. Ang centerpiece ng gabi, isang live broadcast ni Marco na nagpapasalamat sa kanyang bagong mama. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding kulo sa kanyang dugo, ngunit sa halip na sumigaw, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Gusto niyo ng palabas tungkol sa pagiging ina? Bulong ni Fiona habang hinahaplos ang peklat sa kanyang balikat. Ibibigay ko sa inyo ang tunay na mukha ng isang ina na kinuha ang lahat. Golden moment sa gitna ng kanyang paghahanda. Kinuha ni Fiona ang isang maliit na karayong at pulang sinulid. Sa kanyang kaliwang palad, tinahi niya ang isang maliit na titik M para kay Marco. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang balat ay hindi niya naramdaman dahil ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sugat sa katawan. Ito ang kanyang selyo, ang kanyang pangako na hinding-hindi siya hihinto. Habang naglalakad sila, palabas ng taguan isang pamilyar na bulto ang nakita ni Fiona sa dulo ng pasilyo. Si Lucas. Nakatayo ito sugatan at mukhang galing sa isang matinding laban may dalang isang envelope na tila gusto nitong ibigay kay Fiona. Fiona, makinig ka! Hindi yun ang ibig kong sabihin noon. Ang boses ni Lucas ay puno ng pagsisisi. Nilampasan siya ni Fiona na tila ba isa lamang siyang hangin? Hindi man lang siya kumurap. Ang bawat hakbang ni Fiona sa semento ay nagbibigay ng tunog ng isang hudyat na wala ng balikan. Huwag kang malikot, Marco. Mumiti ka lang sa harap ng kamera at sabihin mo ang itinuro ko sa'yo. Kapag nagkamali ka, hindi mo na uli makikita ang mga laruan mo. You have to be the perfect son for your new mama tonight. Ang boses ni Rodrigo ay parang haplos ng isang malamig na bakal sa leeg ni Fiona habang naririnig niya ito mula sa kanyang earpiece. Nakatayo si Fiona sa gilid ng engrandeng ballroom ng Grand Hyatt Manila, nagtatago sa likod ng malalaking kortina ng backstage. Suot niya ang uniforme ng isang catering staff, ang kanyang maikling buhok ay nakatago sa ilalim ng isang itim na cap. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga masese, lang tela lamang ang hinahawakan na yon ay mahigpit na nakakuyom sa isang maliit na remote control na magsisilbing mitsa ng kanyang pagsabog. Sa gitna ng ballroom sa ilalim ng nagnaningning na mga chandelier, na tila libu-libong bituin na sadyang ikinulong sa loob ng salamin, nakatayo ang pamilyang Cabrera. Si Estrella ay mukhang isang anghel sa kanyang puting gown na gawa sa mamahaling lace, ang mismong telang pinili ni Fiona para sa kanyang sariling pangarap noon. Katabi nito si Rodrigo, ang Man of the Year, na may suot na perpektong niti na tila hindi kailanman nakagawa ng kahit anong kasalanan. At sa gitna nila si Marco. Ang maliit na bata ay mukhang isang manika nakasuot ng maliit na tuxedo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay at puno ng takot. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding hapdi sa kanyang balikat kung saan naroon ang sugat ng bala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang bungo. Ang makita ang kanyang anak na ginagawang kasangkapan para sa social image ng mga taong sumira sa kanyang buhay ay isang uri ng pagpapahirap na walang salitang makapaglalarawan. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad at ang lasa ng pait ay muling namuo sa kanyang lalamunan. Gaano ba kadali para sa inyo ang gamitin ang isang inosenteng bata? Bulong ni Fiona sa hangin, ang kanyang boses ay malamig at puno ng put. Ang abat niting ipinapakita nyo ngayon ay bibilangin ko. At bawat isa sa mga yan, babayaran nyo ng inyong sariling mga luha. Sa paligid ng ballroom, ang mga pinakamayayamang tao sa Maynila ay abala sa pakikipag-usap, hawak ang mga baso ng mamahaling wine. Ang tunog ng kanilang mga tawa at ang banayad na musika mula sa orchestra ay tila isang insulto sa katahimikan ng pighati ni Fiona. Ito ang lipunang kumutya sa kanya ng walang basehan, ang mga taong mas piniling maniwala sa kasinungalingan ng isang Cabrera kaysa sa katotohanan ng isang api. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Rodrigo, sa mikropono ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid ng may awtoridad. Tonight is not just about charity. It's about family. It's about starting anew. After the tragedy that befell our home, nahanap namin ang tunay na liwanag sa katauhan ni Estrella na itinuring si Marco na parang sarili niyang anak. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Nakita ni Fiona si Estrella na dahan-dahang humawak sa kamay ni Marco at ang bata ay bahagyang napatalon sa takot, isang reaksyong hindi napansin ng mga bisita, ngunit tila isang malakas na sigaw sa pandinig ni Fiona. Wait for it, Fiona. Huwag kang padalos-dalos.
ang boses ni Aling Charing ay narinig niya sa kabilang linya ng radyo. Ang mga babae ay nasa kani-kanilang pwesto na. Ang bawat server, ang bawat technician, lahat tayo ay naghihintay sa hudyat mo. Sa gitna ng dilim sa likod ng kurtina, kinuha ni Fiona ang isang maliit na piraso ng biskwit. Mula sa kanyang bulsa, ang paboritong biskwit ni Marco na palagi nang ibinibigay dito tuwing hapon bago ang lahat ng ito ay mangyari. Inamoy niya ito. Dahan-dahang pinipikit ang kanyang mga mata upang maalala ang amoy ng kanyang anak. Sa isang sandali, ang alpha survivor ay nawala at ang tanging natira ay ang isang inang nang umulila. Tinurog niya ang biskwit sa kanyang palad, isang simbolo na ang nakaraan ay hindi na maibabalik. Ngunit ang kinabukasan ay maari pang bawiin. Lumapit si Estrella sa mikropo, no ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwaring kabanalan. Bilang bagong tagapang-alaga ng foundation, nais ko pong ipakita sa inyo ang bunga ng ating pagkakaisa. Marco dear, may sasabihin ka ba sa kanila? Inabot ni Estrella ang mikropono sa bata. Si Marco ay tumingin sa paligid, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Ang bagong mama ko po, siya po ang... Natigilan ng bata. Tumingin siya ng diretso sa direksyon kung nasaan si Fiona, tila ba naramdaman niya ang presensya ng kanyang tunay na ina sa likod ng mga anino? Marco, ituli mo! Bulong ni Estrella nang may kasamang mahigpit na pagkurot sa braso ng bata na hindi nakita ng mga tao sa baba. Naramdaman ni Fiona na ang kanyang dugo ay dahan-dahang kumukulo hanggang sa puntong hindi na niya kayang kontrolin. Pinindot niya ang unang button sa remote. Biglang namatay ang mga chandelier. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ay narinig mula sa kusina na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng ballroom. Ang tanging liwanag na natira ay ang asul na kislap mula sa malalaking LED screen sa likod ng stage. Ngunit sa halip na ang logo ng Cabrera Foundation ang lumabas ang screen, ay nagpakita ng isang malabo ngunit malinaw na video. Ang petsa sa gilid ay 3 taon na ang nakalilipas. Ang lokasyon, ang kwarto ng ama ni Fiona. Nakita ng lahat si Rodrigo no nakatayo sa tabi ng kama ng matanda, hawak ang isang unan. Habang ang ama ni Fiona ay nahihirapang huminga at humihingi ng tulong, si Rodrigo ay nakatingin lamang, isang malamig na ngiti ang nakaukit sa kanyang muka habang dahan-dahan niyang pinapatay ang monitor ng puso. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang bumalot sa ballroom. Ang katahimikan ay naging isang matinding ingay ng bulungan at takot. What is the meaning of this, patay inyo yan? Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon at takot. Ngunit ang video ay hindi tumigil. Sumunod ang isang audio recording, ang usapan ni Rodrigo at Estrella sa loob ng spa, kung saan ipinagtapat ni Estrella ang kanyang pakikipagsabuatan upang sirain ang sarili niyang ate. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Hiyaw ni Estrella, ang kanyang puting gown ay tila naging isang kulay ng kamatayan sa ilalim ng asul na liwanag ng screen. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Fiona mula sa anino ng kurtina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng stage, ang kanyang maikling buhok at ang pulang damit na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket ay unti-unting nakikita. Nang hubarin niya ang kanyang jacket, ang pulang tela ng kanyang damit ay tila isang dumadaloy na dugo sa gitna ng kadiliman. Ang katotohanan ay hindi kailanman namamatay, Rodrigo. Ang boses ni Fiona ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. Maaari mong itago ang bangkay, maaari mong sunugin ang mga papel, pero hinding-hindi mo matatahi ang bibig ng mga taong winasak mo. Tumingin si Fiona kay Marco, na ngayon ay umiiyak at nakatitig sa kanya. Marco, halika kay mama. Habang papalapit si Marco kay Fiona, isang malakas na putok ng baril ang narinig mula sa balkone. Ang mga bisita ay nagsimulang magtakbuhan sa takot, ngunit hindi si Fiona ang natamaan. Sa gitna ng usok, nakita ni Fiona si Lucas na nakatayo sa gilid, may hawak na baril at ang kanyang katawan ay dahan-dahan bumabagsak habang nakatingin kay Fiona, isang huling sakripisyo para sa babaeng kailanman ay hindi niya nagawang protektahan ng tama. Sino ang nagpaputok ng baril? At sa gitna ng pagguho ng imperyo ng mga Cabrera,
Magagawa ba ni Fiona na iligtas ang kanyang anak bago ang lahat ay tuluyang lamunin ng apoy ng paghihiganti? Lucas. Ang sigaw ni Fiona ay halos malunod sa ingay ng mga silyang nagtutumbahan at ang hiyaw ng mga bisitang nagkakagulo upang makalabas ng ballroom. Ang amoy ng pulbura ay nanunuot sa kanyang ilong humahalo sa amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango na ngayon ay tila amoy ng isang lamay. Nakita ni Fiona ang dahan-dahang pagbagsak ni Lucas sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan mabilis na kumakalat ang pulang mansa sa kanyang puting polo. Ngunit bago pa man makahakbang si Fiona patungo kay Lucas, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Si Rodrigo. Ang kanyang asawa ay tila isang sugatang hayop na nilisik. Ang mga mata ang pawis ay dumadaloy sa kanyang muka at ang kanyang perpektong ayos ay tuluyan ng nasira. Hindi ka aalis dito, Fiona. Sinira mo ang lahat. Sisiguraduhin kong sasama ka sa akin sa impyerno. Bulyaw ni Rodrigo habang pilit na hinihila si Fiona patungo sa likurang bahagi ng entablado. Bitawan mo ako, Rodrigo. Tapos na ang palabas mo. Pilit na kumakawala si Fiona, ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng asawa. Marco, halika rito! Sigaw ni Estrella mula sa kabilang bahagi ng stage. Ang kanyang kapatid ay mukhang baliw, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mamahaling gown ay may mga punit. Sinubukan niyang habulin si Marco na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado, umiiyak at litong-lito sa nangyayari. Huwag mong hawakan ang anak ko. Isang boses ang umalingaw mula sa gilid ng stage. Si Aling Charing yon kasama ang 3 iba pang babaeng nakauniporme ng catering. Hindi sila natakot. Gamit ang kanilang mga katawan, hinarangan nila si Estrella. Ang pagkakaisa ng mga babaeng minaltrato ng mga kabrera ay naging isang pader na hindi matibag ng kahit anong yaman. Umalis kayo sa dadaan ko, mga hampas lupa. Hiyaw ni Estrella. Ngunit isang malakas na tulak mula sa isa sa mga babae ang naging sanhi ng kanyang pagkakatumba sa sahig. Doon sa gitna ng publiko, ang prinsesa ng Forbes Park ay gumagapang sa dumi, ang kanyang danggal ay tila mga bubog na nagkalat sa sahig. Samantala sa gitna ng kaguluhan, nakawala si Fiona mula sa pagkahahawak ni Rodrigo nang sipain niya ang tuhod nito ng buong lakas. Hindi na siya ang mahinang babae na pwedeng kaladkarin. Ang bawat sakit na naranasan niya sa loob ng selda ay naging lakas sa kanyang binti at bisig. Tumakbo si Fiona patungo kay Marco. Marco? Si Mama ito, halika anak. Nang marinig ng bata ang boses ni Fiona, tila ba nagkaroon ito ng lakas? Tumakbo si Marco at sumubsob sa dibdib ni Fiona. Ang higpit ng yakap ng bata ay tila isang gamot na nagpatigil sa mundo para kay Fiona. Ang amoy ng kanyang anak, ang amoy ng gatas at pawis ay muling nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na paningin. Mama, wag mo na po akong iiwan. Takot na takot po ako. Hikbi ni Marco habang nakabaon ang mukha sa balikat ni Fiona. Hinding-hindi na anak, pang-ako, hinding-hindi na. Bulong ni Fiona habang hinahaplos ang likod ng bata. Ngunit ang sandaling yon ay muling naputol nang marinig ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa malalaking bintana ng Grand Hyatt. Pumasok ang mga armadong alagad ng batas, ang kanilang mga yabag sa semento ay mabilis at determinado. Rodrigo Cabrera, you are under arrest for the murder of Arturo Santos and for massive financial fraud. Ang boses ng opisyal ay umalinga, now sa buong ballroom. Nakita ni Fiona si Rodrigo na sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng service elevator. Ngunit doon ay sinalubong siya ng isa pang grupo ng mga pulis. Ang Man of the Year ay napaluhod sa sahig habang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Tumingin si Rodrigo kay Fiona, isang tingin na puno ng pagsisisi, takot at huling pagmamakaawa. Ngunit tanging isang malamig na pagtitig lamang ang ibinigay ni Fiona. Ang panahong siya, ang nagmamakaawa ay tapos na. Si Estrella naman ay dinala rin ng mga pulis patuloy sa pagsigaw at pagwawala. Habang si Doña Consuela ay nakatayo sa isang sulok nakatingin sa kawalan. Ang matandang babae ay tila biglang tumanda ng 10 taon.
Ang kanyang imperyo ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Golden Moment. Bago lumabas ng ballroom, huminto si Fiona sa tapat ni Lucas na ngayon ay nilalapatan ng lunas ng mga paramedic. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang binitawan, ngunit sa isang tipid na anggo ng ulo ni Lucas, naramdaman ni Fiona ang isang hiling ng tawad. Dahan-dahang hinawakan ni Fiona ang kamay ni Lucas, pinisil ito ng bahagya bago tuluyang binitawan. Isang pagkilala na, kahit gaano man sila nasira ng nakaraan, ang gabing ito ay ang simula ng kanilang magkahiwalay na paghilom. Habang naglalakad si Fiona, palabas ng hotel car, ang kanyang anak, ang sariwang hangin ng gabi sa Bonifacio Global City ay humampas sa kanyang muka. Ang maikli niyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang pulang damit na suot niya ay tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng madilim na kalsada. "Mama, saan po tayo pupunta?" Tanong ni Marco habang nakatingin sa mga bituin. "Pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala nang mananakit sa atin, anak. Kung saan palagi tayong magkasama," sagot ni Fiona habang binubuksan ang pinto ng isang sasakyan na naghihintay sa kanila. Ngunit habang papaandar na ang sasakyan, isang huling anino ang nakita ni Fiona sa side mirror. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanila mula sa malayo. Hindi ito sasakyan ng pulis at hindi rin ito sasakyan ng mga kabrera. "Huwag kang lalapit, Fiona. Ang amoy ng dugo ko ay baka madumihan ang iyong bagong simula." Ang boses ni Lucas ay mahina, halos isang bulong na lamang na nilulunod ng tunog ng monitor ng puso sa loob ng pribadong silid ng ospital. Ang puting liwanag ng silid ay tila masyadong matindi naglalantad sa bawat pasa at sugat sa kanyang muka. Nakahiga siya doon, hindi na ang makapangyarihang abogado na nagmamanipula ng tadhana, kundi isang lalaking tila binitawan na ng sarili niyang lakas. Tumayo si Fiona sa gilid ng higaan, hawak ang kamay ni Marco, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa silya sa tabi. Tinitigan niya ang lalaking naging kakampi at naging kaaway niya sa loob ng iisang hininga. Ang hapdi sa kanyang balikat ay naroon pa rin, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay dahan-dahang napapalitan ng isang uri ng pag-unawa na kasing pait ng abdo. "Bakit, Lucas? Bakit mo sinalo ang balang yon kung ang tanging layunin mo lang ay gamitin ako?" Tanong ni Fiona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pasasalamat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lucas. "Dahil sa gitna ng aking plano, nakalimutan kong ang pusong gawa sa bato ay maaari palang matunaw ng sining ng isang mananahi. Akala ko ay sapat na ang hustisya para sa ama ko, pero nang makita-kitang nakatayo sa harap ng pang-anib, nalaman kong mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa aking paghihigante." Dahan-dahang inabot ni Lucas ang isang envelope mula sa kanyang side table. Ang tunog ng papel na kinakalos sa ibabaw ng lamesa ay tila isang mabigat na hudyat. "Heto, ang lahat ng kailangan niyo ni Marco. Bagong pangalan, bagong buhay, at ang mga dokumentong magliligtas sa inyo mula sa ugat ng lahat ng ito." "Anong ibig mo sabihin?" kabado na tanong ni Fiona habang binubuksan ang envelope. Si Rodrigo at Estrella, mga tauhan lamang sila, Fiona. Ang totoong nagpapatakbo ng operasyon, ang taong nagpundo sa sugal ni Rodrigo at gumamit sa kumpanya niyo para sa money laundering, ay si Senator Hontiveros, ang kapatid ni Doña Consuela. Siya ang tinutukoy sa video na napanood mo. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding ginaw na gumapang sa kanyang likod. Ang kalaban ay hindi lamang isang pamilya, kundi isang makapangyarihang institusyon. Ang bawat hakbang niya pala ay binabantayan mula sa itaas. Kailangan niyo nang umalis sa bansang ito, Fiona. Ngayon din. Habang nagkakagulo pa ang media sa pag-aresto kay Rodrigo, yon ang pagkakataon niyo. Pagmamakaawa ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang sasakyan naghihintay sa labas ay magdadala sa inyo sa isang pier. Isang private yacht ang magdadala sa inyo sa Boracay, at mula doon, may chartered plane patungong ibang bansa. Golden moment, Luma. Pit si Fiona at dahan-dahang hinaplos ang no ni Lucas. Isang simpleng haplos na puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi ang pasasalamat, ang sakit,
at ang mahal kita na huli na para bigkasin. Sa sandaling iyon ang peklat sa kamay ni Lucas at ang sugat sa balikat ni Fiona ay tila naging isang selyo ng kanilang magkadugtong na tadhana. Ang bawat hibla ng kanilang buhay ay nagkabuhol-buhol at sa pagputol nito kapwa sila mag-iiwan ng bahagi ng kanilang sarili. Sama ka sa amin, Lucas. Magsimula tayo muli. Bulong ni Fiona, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot ni Lucas. Hindi maaari, Fiona. Kailangan kong manatili rito para harapin ang Senado. Kailangan kong siguraduhin na ang mga ebidensya ay makakarating sa tamang tao. Ako ang magsisilbing kalasag nyo habang lumalayo kayo. Huminto si Lucas at dahan-dahang hinalikan ang likod ng kamay ni Fiona. Maging malaya ka, Fiona. Para sa ating dalawa. Dahan-dahang tumayo si Fiona at binuhat ang natutulog na si Marco. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila paghila sa kanyang sariling bituka. Sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lucas na nakapikit ang kanyang muka ay payapa sa gitna ng sakit. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng pagtakas at pag-asa. Ang bawat taong nadadaanan niya, mga nurse, mga doktor, mga gwardiya ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Nang makalabas sila sa ospital, ang ulan ay dahan-dahang tumitila, iniiwan ang amoy ng sariwang hangin at basang kalsada. Isang itim na sasakyan ang naghihintay. Pagpasok nila, tiningnan ni Fiona ang maliit na M na tinahi niya sa kanyang palad. Para sa atin ito, Marco. Bulong niya sa bata na ngayon ay nagmulat na ng mga mata. Mama, saan po tayo pupunta? Kasama po ba si Tito Lucas? Tanong ni Marco habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Si Tito Lucas ay isang bayani anak. At ang mga bayani ay may sariling misyon. Pero palagi siyang nasa puso natin. Sagot ni Fiona habang hinahaplos ang pisini ng anak. Yakapin mo ako ng mahigpit, Marco. Huwag kang titingin. Ang boses ni Fiona ay isang gurgur na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan, habang ang kanyang buong katawan ay nagsilbing kalasag para sa kanyang anak. Sa loob ng sasakyang huminto ng biglaan sa gitna ng madilim na kalsada, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Fiona at ang tunog ng wiper na humahawi sa ambon na tila ba binibilang ang mga natitirang segundo ng kanilang buhay. Ang lalaking nakamotorsiklo sa harapan nila ay dahan-dahang bumaba. Ang bawat hakbang ng mabibigat nitong bota sa basang semento ay nagbibigay ng tunog ng paparating na hatol. Ang ilaw ng sasakyan ay tumatama sa itim na helmet nito na naglilika ng isang nakakatakot na refleksyon. Naramdaman ni Fiona ang panginginig ng maliliit na kamay ni Marco sa kanyang baino, isang takot na tila dumadaloy mula sa balat ng anak patungo sa kanyang sariling dugo. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang bay. Ang tila may kinukuha mula sa kanyang jacket. Pinikit ni Fiona ang kanyang mga mata, inihahanda ang sarili sa anumang mangyayari. Ngunit sa halip na putok ng baril, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang asul at pulang ilaw ay mabilis na kumalat sa mga pader ng mga gusali sa paligid. Ang lalaking nakamotorsiklo ay natigilan. Mabilis itong sumakay muli at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Ang tunog ng makina ay unti-unting naglaho sa dilim. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa kanilang tabi. Lumabas ang isang opisyal at kumatok sa bintana. Ma'am Fiona, kami po ang ipinadala ni Attorney Lucas. Ligtas na po ang lahat. Nahuli na po si Senator Hontiveros sa kanyang tahanan. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding pag-agos ng ginhawa na tila nagpahina sa lahat ng kanyang mga kalamnan. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang mga mata ay napatingin sa madilim na langit. Tapos na. Ang ugat, ang mga sanga at ang bawat tinik na sumugat sa kanyang buhay ay tuluyan ang pinuputol ng kamay ng tunay na katarungan. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng banay, yad na bulong ng mga alon sa dalampasigan ng Boracay. Ang amoy ng alat at ang sariwang simoy ng hangin ay tila isang haplos ng ina sa isang sugatang anak.
Nakatayo si Fiona sa puting buhangin. Pinapanood si Marco na masayang nagtatakbo at hinahabol ang mga maliliit na alon. Ang bata ay may kulay na ang mga pisngi, ang mga mata ay puno muli ng ningning na ninakaw ni Rodrigo noon. Ang tawa ni Marco ay tila isang himig na nagbubuo sa nadurog na mundo ni Fiona. Dahan-dahang hinaplos ni Fiona ang kanyang maikling buhok. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay naging peklat na lamang mga markang hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Ang alpha survivor ay hindi na kailangang makipaglaban araw-araw. Natutunan na niyang huminga ng malalim sa gitna ng katahimikan. Isang tablet ang hawak ni Fiona kung saan napanood niya ang huling balita sa Maynila. Si Rodrigo at Estrella ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Doña Consuela naman ay nasa loob ng isang institusyon na wala na ang alaala at tanging ang pangalan ng kanilang kumpanya ang paulit-ulit na binabanggit sa kawalan. Ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa mismang pagkabulok ng mga pusong hindi marunong magmahal. Golden moment. Kinuha ni Fiona ang isang lumang piraso ng pulang sinulid mula sa kanyang bulsa, ang sinulid na ginamit niya nung gabing. Tinahi niya ang peklat sa kanyang puso. Dahan-dahan niya itong binitawan sa hangin, pinanood niyang tangayin ito ng hangin patungo sa malawak na dagat hanggang sa hindi na niya ito makita. Ang huling hibla ng oase, ya ay tuluyan ng naglaho. Nakarinig siya ng mga yabag ng paa sa buhangin. Lumingon si Fiona at nakita ang isang lalaking dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Kahit may bahagyang paika ang lakad nito at may benda pa sa braso, ang mga mata nito ay puno ng buhay. Si Lucas. Sabi ko sa iyo, mahahanap ko kayo. Ang boses ni Lucas ay banayad humahalo sa tulog ng dagat. Hindi sumagot si Fiona. Ngunit isang matamis at totoong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit si Lucas at tumayo sa tabi niya parehong nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Walang mga plano, walang mga lihim, tanging dalawang taong natutong maghilom sa piling ng isa't isa. Mama, Tito! Lucas, halika na po! Maligo na tayo! Sigaw ni Marco habang kumakaway sa kanila. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Fiona. Ang pagkakahawak na ito ay hindi na para sa isang kasunduan, kundi para sa isang bagong simula. Ang init ng palad ni Lucas ay tila isang pangako na ang bawat gabi ng ulan ay palaging may kasunod na payapang umaga. Handa ka na ba, Fiona? Tanong ni Lucas. Handa na ako, Lucas. Handa na kaming mabuhay, sagot ni Fiona habang tinitingnan ang abot tanaw. Sa ilalim ng nagagandahang kulay ng dapit hapon, ang tatlo ay dahan-dahang naglakad patungo sa tubig. Ang kanilang mga anino sa buhangin ay tila isang drawing ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na dumaan sa apoy. Ang mga luha ay natuyo, na ang mga sugat ay naghilom na, at sa wakas ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap, kundi ang hanging kanilang nilalanghap sa bawat bagong umaga. Isang taon ang lumipas, ang bawat tahi ng kahapon ay naging bahagi na ng isang magandang drawing ng buhay na hindi na kayang sirain ng kahit anong bagyo. Sa loob ng isang maliit, ngunit maaliwalas na butik sa gilid ng dalampasigan ng Boracay, ang tunog ng makina ng pananahi ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa umaga. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga telang nakasabit, hindi na mga itim na tela ng pagdadalamhati, kundi mga kulay ng bahaghari asul ng dagat at puti ng ulap. Nakatayo si Fiona sa harap ng kanyang huling obra maestra. Isang simpleng puting damit na gawa sa lokal na hibla, pinalamutian ng mga maseselang burda na mga bulaklak. Hinahaplos niya ang bawat tahi ng may pag-iingat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Ang bawat daliri niya ay may taglay na tiwala at kapayapaan. Mama, look! Nakahuli ako ng maliit na alimango. Ang masayang sigaw ni Marco ay pumasok sa silid kasunod ng tunog ng kanyang maliliit na paa sa sahig na gawa sa kawayan. Ang bata ay mukhang malusog, ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad at saya. Binuhat ni Fiona ang anak
at hinalikan ito sa noo. "Ibalik mo na yan sa dagat, anak, para makauwi na siya sa mama niya." "Opo, mama." Mabilis na sagot ni Marco bago muling tumakbo palabas kung saan naghihintay si Lucas sa buhanginan. Pinanood sila ni Fiona mula sa bintana. Nakita niya si Lucas na tumatawa habang tinutulungan si Marco na ibalik ang alimango sa tubig. Ang peklat sa kamay ni Lucas ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito paalala ng isang madilim na lihim, kundi isang simbolo ng isang lalaking piniling maging kalasag kaysa maging espada. Kinuha ni Fiona ang isang diaryo na nakapatong sa kanyang lamesa. Isang maliit na balita sa loob ang nagsasabing tinanggihan ang hiling na parol ni Rodrigo Cabrera dahil sa bigat ng kanyang mga krimen. Si Estrella naman ay nananatiling nasa loob ng piitan, unti-unting nakakalimutan ng mundong dati, ay pilit niyang sinakop sa pamamagitan ng kasinungalingan. Tinupi ni Fiona ang diaryo at inilagay ito sa basurahan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga taong yon sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bawat paghinga. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon dahil ang bulag na iyon ang siyang nagturo sa kanya kung paano makita ang tunay na liwanag. 2. Ang kapayapaan. Nahanap ni Fiona ang kapayapaan hindi sa yaman ng Forbes Park, kundi sa simpleng tawa ni Marco at sa matapat na pagtingin ni Lucas. Ang katahimikan ng gabi sa Boracay ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang lullaby na nagsasabing ligtas na sila. Ang kanyang puso ay parang isang tela na dumaan sa maraming punit, ngunit dahil sa pagtatahi ng panahon at pag-ibig ito ay naging mas matibay at mas maganda. Ang aral. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Minsan, kailangang gupitin ang mga bahaging may mansa para makabuo ng isang bagong disenyo. Ang pananahimik ay hindi palaging kahinaan. Minsan, ito ay ang pagtitipon ng lakas para sa isang huling tahi na magbubuklod sa lahat. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkakulong ng masama, kundi ang malayang pamumuhay ng mabuti. Lumabas si Fiona ng boutique at naglakad patungo sa dalampasigan. Naramdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa at ang hangin na humahaplo o sa kanyang maikling buhok. Nilapitan siya ni Lucas at inakbayan ng may pagmamahal. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Lucas habang nakatingin sa abot tanaw. "Iniisip ko na sa wakas tapos na ang pagtatahi ko sa nakaraan," sagot ni Fiona habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas. "Nayang oras na para isuot ang ating bukas." Sa ilalim ng malawak at asul na langit, habang ang mga alon ay dahan-dahang humahalik, sa pampang ang pamilyang binuo ng bagyo ay dahan-dahang naglakad patungo sa liwanag. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay isang pangako na hanggat may pag-ibig na handang magsakripisyo, palaging may pag-asa sa kabila ng bawat luha. Ang bawat bakas ng paa sa dalampasigan ay dahan-dahang binubura ng dagat. Ngunit ang bawat tahi ng pag-ibig sa puso ni na Fiona at Marco ay mananatiling matibay at hindi na muling mababaklas ng kahit anong bagyo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling tramo ng mahabang paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng buhay ni Fiona, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluhan ng husto, lalo na sa bahaging nasaksihan ni Fiona sa labas ng bintana kung paano tinawag ni Marco si Estrella na Mama. Napakasakit isipin na ang sarili mong dugo at laman ay naging banyaga sa'yo dahil sa kasamaan ng iba. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang serye ng mga salita. Ito ay aking pinapuyatan at hinabi mula sa mga tunay na damdamin at karanasan ng maraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na nagtatahi ng kanilang dangal sa gitna ng pagkawasak. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran ni na Rodrigo at Estrella para sa lahat ng luhang ibinuhos ni Fiona? Ang ating buhay ay parang isang masesela. Ang tela maaari itong mapunit o mansahan ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ngunit gaya ni Fiona, tandaan ninyong tayo ang humahawak ng karayo. At tayo ang may kapangyarihang magdesisyon kung anong disenyo ang itatahi natin sa ating bukas. Ngayon ay gusto ko namang kumustahin kayo. Saan niyo po ba pinapakinggan ang kwentong ito?
Siguro ay nagluluto kayo ng hapunan para sa inyong mga anak, naglalaba o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi niyo naman po ang inyong mga kwento o kahit isang simpleng hello sa comment section. Napakalaking bagay po para sa akin ang malaman na may mga kaibigan ako nakikinig at nakikiramay sa bawat karakter na ating nililikha. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang audio na ito para mas marami pa tayong kababayhang maabot at mabigyan ng inspirasyon na bumangon muli. Nawai manatiling matatag ang inyong mga puso at palaging punong-puno ng pag-asa ang inyong mga tahanan. Hanggang sa susunod nating pagkukuwentuhan, nawa ipagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento ang huling tahi ng katarungan, paalala ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.